Okay guys, so tuturuan ko po kayo kung paano mag-set up ng without hybrid antenna na mabibili nyo sa online instead of this. So this is alternative way kung kayo po ay nasa malalayo kayo na cell site o malalayo sa city like province or mga higher places like higher elevated ka. So I guess at parang perfect din sa iyong tong video na to kung nasa higher places ka like higher elevated na bahay or other places or nasa bundok tapos mayroon ka magandang ah, line of sight, expectedly pwede ito. So okay guys, so tuturuan ko kayo by the way kung paano mag set up ng internet using one of these without hybrid antenna. Okay, so example, mayroon akong dalawang second hand na router. Example, yung outdoor antenna is ito. So ito ang silbing magsusupply ng internet or internet access. So ito is pwede din ito ilagay sa mga kawayan or kahit saan sa kawayan basta complete secured siya. Mayroong mga tali, mayroong pang at tapos kailangan talaga ng mayroong itawag natin na or lagyan siya ng bahay-bahayan or pet house para hindi siya mabasa. So example ito, pwede ito pang outer antenna kasi mayroon tong antenna ito sa loob. Built-in lang. So ito. So ang ginagawa ko, bumili ako ng ganito. Ito ay ito is Ethernet wire splitter or Ethernet splitter. So mayroon siyang dalawang wire dito. Ito is para sa pagsaksak sa loob ito at ito is nasa labas. So ito ang gamitin ko. Ito naman para sa internet at ito naman para sa power ng wifi. Yan. So tapos mayroon tayong Ethernet wire. So I will recommend mga maybe 20 meters or 40 meters lang ang maximum para at least mayroong siyang supply. Dito siya magkukuha ng internet data at power supply. So ito. Yun. At once again guys, before you siya ilagay sa mga labas or sa mga kawayan, i-configure nyo muna itong modem. Tapos i-off yung wifi SSID niya, yung wifi signal ng 2.4 GHz, i-off mo nyo ito. Kasi magdidepend naman kayo dito sa Ethernet. At dito naman, mayroon namang internet dito, papunta naman sa second router, wifi router or third party router. So ito is pwede nyo ito i-disable sa wifi na to na naka built-in kasi yon ang medyo hindi natin gamit dyan kasi nasa taas naman ito. At ito lang ang mag-acting lang siya, ito is kumuha ng internet sa network kung saan. Example, nandito ang SIM card yon. So ilagyan yung SIM card dito. So example, yon.
example, ito bubungan. So, nilagay ko sa taas. Kasi walang signal nga, di ba? Kasi nasa province. So, ito na yung magpa-power up dito. So, i-connect mo dito sa dulo. So, ito is nasa inside na, in the house. Nasa silid bahay. Wait lang ha. Yun, so okay na. So, ang kailangan nyo dito is mayroon kayong 12 volts 1 amps or 12 volts 1.5 amps na adapter. Yun, para ma-power up siya doon sa outside na wifi modem, outer antenna. So, yun. Tapos, ito, yun ang mag-access ng internet. So, dito nyo naman ilalagay yung third party router. Yun. So, itong third party router, mag-a-acting siya with, tapos, meron naman itong WAN. Yun, naka WAN siya at LAN/LAN. Ito din is WAN and LAN pa rin. Yun, so dito ka mag-focus. Yun, okay na siya. So far is connected na. So, dito is connected. Dapat mayroon kayong dalawang adapter guys ha. Mayroong isang adapter dito para sa outdoor modem antenna. Tapos then dito is mayroon kayong isa pang outdoor isang adapter para i-power on ito sa loob ng inyong bahay. So, yun. Pagkatapos, so wala na itong siyang i-set up, i-configure kasi kusa naman itong mag-access ng internet. Or pwede din ito i-check sa settings nitong wifi. I-disable lang yung network kasi, or pwede din ito wag na lagyan ng SIM card dito guys ha. Kasi nagde-depend naman kayo dito sa internet. So dito na ang distribution niya. So, yun. So mayroon ng internet. Once na na-configure na lahat, mayroon ng internet. So, ito naman, example, naka-install na sa kawayan, mayroon ng takip. So, dyan na kayong maghahanap ng internet. So, ikot-ikutan nyo na lang 360 degrees kung saan yung signal or saan yung tower yung mas malakas or mas malakas na bandwidth at signal din also. Yan lang. So, pag na-access na, yun, congratulations, mayroon ka ng malakas na internet. Gamit lang ito. So simple but very effective ito. Example, mayroon ka mga ganitong setup, goods na to. Kumpara magbibili ka ng hybrid, medyo mahal. Around 1.5 yata o 1.8. So sayang. Di kagaya nito, bibili ka na lang ito at tapos ganito. Dapat i-recommend ko pala, dapat bibili kayo ng Ethernet, dapat outdoor ha. Outdoor na Ethernet wired. Yan, tapos pili kayo ng Ethernet splitter para sa pag access at mayroon ding power. Para siya nag-acting like a PoE. But hindi ito PoE, naka-splitter siya. So yun. So ayop sana itong video na to is nakakatulong. At malaking bagay na yun para sa inyo din na ganito lang din yung content. So please like and subscribe na lang and salamat po.